4 p.m. We're bringing you developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Here are some stories we're watching this Friday, June 28. Happy weekend. The AFP cautions the public amid, and quote, alarming surge in disinformation campaigns. The AFP says these seek to create a divide and distract Filipinos from pressing national issues. The military urges the public to remain vigilant and verify information from credible sources. Senator Risa Ontiveros rejects a proposal for the opposition to form a ticket with the Marcos administration in the 2025 elections. Ontiveros says they will form their own that is distinct from the administration. Former Senator Antonio Trillanes IV earlier floated the idea of a unity ticket to block the Duterte family in the upcoming polls. And the first U.S. presidential debate is over. The face-off comes right before the two formally accept their party's nomination less than 5 months to Election Day. Here is a recap of this morning's debate. Okay. Oh, that was a fast recap. Babalikan natin yung recap. Playback problems. Okay. Babalikan natin yung recap. Okay. Yan, teaser lang yan. Okay, and here are some before we jump into Ronald Ami, no, I think, anyway, you don't need any introduction to our viewers. Here are some of the reactions to the Biden-Trump recap. We've carefully selected headlines coming from what we could say or call as liberal media in the United States. Can we see the first one? Okay, from The Hill, Hollywood reacts to Biden and Trump debate. This can be our only choice. This cannot be our only choice of candidates. Okay, next. Parang, ito na yun? Okay. In Tagalog, ito na yun? Okay. Bok. USA Today, who won the Biden-Trump debate? Biden's freeze draws age concerns. Kasi may mga parang nag-aalanganin eh. Tulala. Oo. Okay. Maraming moments na ganun, Bok. Okay, next. From The Hill again, CNN takes heat for lack of fact checks during Biden-Trump debate. Well, actually, hindi lang yung fact-check eh. The fact that they did not push their questions. Their questions. I think it's more of that than the fact-checking. It's not easy to fact-check live. Yeah, it's not. Yeah. You'd expect, more often nga, the fact-checkers are a different group of people. The researchers will just feed the anchors eh. But the anchors are usually, or the moderators are usually expected to push the question. Especially if the questions are clear. For example, on Ukraine, Trump was asked if he finds it acceptable that the only peace settlement that Putin wants is for Russia to retain the occupied territories. And he was asked pointedly if this is NATO. acceptable to him, and he didn't answer. Diba? He didn't answer. I mean, he answered differently. Although sabi ni Richard Hidarin, yung ating resident geopolitical analyst, this may be an overcorrection of the U.S. media, especially CNN. Meaning to say, they were put on the defensive. For what, 4 years? Munti ka sabing 6 years eh. For 4 years under the Trump administration, binabakbakan sila parati na fake news. You guys are too liberal. And fake news. Remember that fake news a moment during so sabi ni Richard, this might be an overcorrection for them to avoid on the part of CNN to avoid criticism. That they're favoring one candidate, baka talaga nag-hands off. And then one of the moderators, Jake Tapper, Trump referred to him as fake Tapper. So, diba? So, na-defensive siguro yung CNN anchors. Do we have more headlines? Okay, Bob, NBC. This is very liberal. Top Democratic fundraisers sound the alarm after Biden's debate performance. Next. From Reuters, Biden's shaky Trump debate alarms Democrats, raises questions for his campaign. So we're sensing a lot of from liberal media, no? We're sensing a lot concern. Of alarm. There's concern, almost panic. Concern, ikaw alarm eh. Bagay, debate. Pag ganyan na yung mga usapan, Bok, sa headlines, talagang kinakabahan sila. Next. Forbes, Biden loses train of thought. Nako.
and na-derail yung train. And corrects himself repeatedly in debate with Trump. Next. From Variety, this is, I think, book an entertainment magazine. Okay, Biden should never have debated Trump, and CNN did him no favors. So this is a liberal media, again, very critical of what CNN did and how they're blaming CNN for exposing Trump in this situation. Biden, I mean, say. Okay, next. Eyewitness News. Of Jamie, ABC News. ABC News. Oo. Kasi 7 rin eh. Eyewitness. A halting Biden tries to confront Trump at debate but stirs Democratic anxiety about his candidacy. Next. Still very critical of Biden's performance. CNN. And CNN Politics from CNN itself. Quote, "We are effed." The F word. Democrats despair over Biden debate performance. Now, let's bring in our pundit and Ami Pamintuan. Ami? Hi, good afternoon. So yan, Ronald, nakita mo na Happy Friday. nandiyan ka pa sa Amerika. Good morning. Ronald, from the headlines from liberal media, from more democratic-leaning Yes. media, they're not happy with Biden's performance. They're very alarmed. Some would say, once you start using the F word, there's a tone of in a panic headline. there. In a headline. That's In panic an daw. understatement. That's an understatement. Understatement pa kay Sabi nga Ronald. ni Van Jones, it was painful to watch. Yun yung feeling ko habang nanonood. It was And painful to watch. Van Jones is At saka a it was Democrat. a disaster. Sabi nga nung isang commentaries, it was a disaster. Dapat natuto siya sa Pilipinas eh. Pwede namang manalo nang hindi sumasama sa debate. Ayun. yung mga sundot mo talaga. Ayun. Yan ang mga sundot ni Ronald, si Tito Ronald talaga eh. Ami, ikaw, nanood ka? Oo nga eh. Maganda Hindi, yun, pinag-uusapan talaga. Maganda yun. Yung isa pang headline na hindi nyo nabasa doon sa wires naman, Democrats daw are in panic over the performance now and of Biden. At saka ganito kaaga, pinag-uusapan ngayon, sino kaya ang pwedeng ipalit? Yes. There's a reason, Kaya Ronald, pwede pang Ronald, there's a reason mag-substitute, oo. why. Ang nagsasurface na pangalan, si Michelle Obama. Okay. Ronald, Yun the I mean, best. we need to point Yun out the that best, si Michelle. we need Pero, grabe, no? Napanood mo ba, Patrick, Ed, Ami? No? Grabe, yung mga kasinungalingan ni Trump. On the other side naman, very composed siya. Hindi siya unhinged eh. Usually, unhinged siya pag nagkikipagdebate. Mas si Biden pa yung nagmumura eh. Tinawag siyang sucker, di ba? Sucker, loser. No? So, hindi siya unhinged. Pero tinawag siya ni Trump na kriminal. Calculated yung kanyang conduct eh. Pinapabayaan niya si Biden na magsalita eh. Parang ginawa ni Trump, giving Biden enough rope to hang himself on. No? Yun ang ginawa ni Trump. Pero grabe yung mga kasinungalingan ni Trump, no? Dun sa Roe versus Wade na 9 months, pwede pang i-abort yung baby. Tapos yung Pero kumambyo siya dyan, ha? 10,000 troops sa January 6, nagpadala daw siya ng 10,000 troops. Wala daw inflation nung panahon niya, no? Yung presidente siya, etc., etc. Siguro doon na banatan yung CNN na puro falsehood yung mga sinasabi niya. He got away with it eh. Merong mga ngayon, yung mga fact-checking ngayon pa lang naglalabasan eh. Naging belated yung fact-checking. Ewan ko kung makakahabol pa yun sa mga interesadong mga Amerikano na everyone is despairing ngayon. Wala na bang iba parang tayo, no? it's really hard naman, Ami, Ronald. Hindi Tama madali yung mag-fact check sinabi mo, ng no? live. Hindi To be naman fair, no? In fairness sa Hindi naman CNN. mahalaga yung mga issues eh. Ang mahalaga yung image. Di ba? Mahalaga yung image eh. At yung na-project na image ay talagang mahihirapan si Biden as president. Yun yung image eh. Yung may mga moments na talagang inarticulate siya eh, na ipapalit niya yung pangalan ni Putin at pangalan ni Trump. Diba? Na-interchange niya. May mga moments na yung stream of thought niya biglang titigil. Diba? Tapos very raspy yung kanyang voice. Very raspy. Parang, It's like he's Echo running out of daw. breath. Oo, parang siya nakalutang eh. Kaya pwede sana ginamit nilang dahilan.
para hindi sumama sa debate na Ronald, meron siyang may COVID. COVID. No? Dahil Ronald, talagang disaster eh. yeah, Ronald, I'm kind of surprised that Democrats were surprised at Biden's performance at the debate, because if we will see videos of him before this debate, this past few months, and maybe this past year, no, there has already been questions about his Yes. mental faculty, his lucidity. In one recent campaign funding event, he had to be escorted off the stage by former President Obama at the G7 summit in Italy. Medyo nag-space out siya, nag-wander away from the other G7 leaders, that the Italian Prime Minister had to bring him back. So, I mean, but parang gulat ang mga Biden supporters or Democrats sa naging performance ni Biden kanina? Siguro they were hoping against hope eh, na magra-rise up siya doon sa occasion. They were hoping against hope na hindi siya magde-deteriorate during the debate. Tingin ko ito sa more a hope na akala nila baka sakali na maayos niya yung kanyang Paano may mga moments naman na articulate siya. May mga moments naman na eloquent siya. Kahit sabi mo nga, Patrick, maraming moments na talagang yung acuity niya ay nawawala. Kahit doon sa yung celebration sa France, di ba? Na Pancharon halos nag-unravel siya last month. Ronald, Yeah. Ronald, kapag ganyan debate, hindi ba meron yung prepping? Hindi ba may kasalanan din yung campaign team niya? Usually kapag Definitely. ganyan, you have to prepare Overnight yan If i-field sa'yo yung question, titingnan kung paano sasagot yung ano mo. One week Yung daw, Ami. principal mo, hindi ba? May ganyan yan Pati yung Ami, pagharap 1 mo week sa daw camera, prepping ang dapat ginawa. tine-train yan Bakit ganun? Parang Definitely. wala yung ganyan. Isang linggo May prepping siya na to sa campaign. lagay nito. Isang linggo Yes. siya na pine-prep siya nun baka napagod. Siguro doon, So prepping. siguro doon pa lang alam na nila. Dapat alam na nila yun. Pero kasi, Ami, baka Kaya it's nga not a tama si question of Patrick. baka it's not a question of what he already knows. It's a question of him Rejection optics, yeah. delivering the goods in the debate. For example, you'd notice si Trump tuloy-tuloy lang and then he'd use superlatives left and right. Talagang, I have the biggest, I had the most, I had the largest. He's the worst. Oo. He's the worst. Parang kung sa superlatives, even if he does not quote any data or make attributions to his claims, he gets away with it And Kaya nga dapat pinaghandaan yan, di ba? Dapat pinaghandaan yan. That guy is a TV personality. Alam naman nating lahat yun How many seasons of Saka The alam naman natin, Apprentice? bombastic yan kapag kapag nakapag-debate. Dapat pinaghandaan na siya, hindi ba? At Kasi kami ano, pinaghandaan naman Classic We are Trump being told that it was Diba? 1 week preparation for this debate for President Trump. So he was in Camp David, he was holding in Camp David. Maybe should have So there was made it 2 preparation. days. ang point ni Ron, ang point ni Ed is baka daw napagod sa preparation. Kasi hindi yan, you can also go too Nasobrahan. far. You can also go too far. Nasobrahan. There's also the Nasobrahan ng misclassic. practice. Sobrahan ng practice. So- Paano nga yan? Pwede pa bang palitan yan? Up to when Wala ba pang pwede party magpalit nomination. Wala pa yung ng party kandidato convention, Ami. For the presidential nomination. Nomination pa lang Hindi ko alam yung specific rules. Paano? Primaries kasi nagdedetermine kung sino Yes. ang nominee Nomination, Pero pwede kasi kusang umatras Pwede yata kusang umatras yung kandidato para mapalitan. May ganun silang proseso. Kaya pinag-uusapan na kung sino, no? Ang dalawang lumalabas, ayun nga, yung Los Angeles Governor Gabson at saka si Michelle Obama. 'Di ba? Parehas bata, parehas articulate, no? Parehas may political base. Kaya dapat magdesisyon sila as soon as possible, no? Dahil nakita mo si Trump yung classic Trump, 'di ba? Classic Trump without being unhinged. Hindi niya binabara si Biden Medyo civil siya Kumpara doon sa dati yung dating Trump na nakadebate si Hillary at saka kadebate si Biden, talagang binabara niya, no? Talagang barumbado at saka bastos. Dito hindi siya yung ganoon no? Hindi siya yung ganoon. Sinasagot niya.
ng mga kasinungalingan si Biden, pero hindi siya unhinged. Usually unhinged si Trump para makikipagsuntukan di ba? Dito medyo hindi medyo civil siya. At pero classic Trump pa rin na may message discipline, no? Make America great again. Very focused no, yung kanyang classic Trump without the negatives. Without the negatives. No? Ronald, Ami, no, I think they say that's one of the reasons why the debate was held this early before the party nominating conventions will be held. At least for the Democratic Party, it will be in August. So, pwede pang bawiin. Parang ganon. Yes. Pwede pang bawiin. Ganon. Siguro assessment nga eh. Pero tatanong ko kay Patrick saka kay Ed, ano kaya impact nito sa mga politician natin? Considering what happened sa atin noong 2022, ayaw makipagdebate ng unit team, di ba? Ano kaya yan? Baka ayaw yan. silang, will it further sour them to those types of debates? Kasi makikita lahat ng weakness mo eh. Okay. Diba? Ano tingin mo ang epekto? Wala Pilipino naman. Makikinig lang yan sa debate pag may away tapos masaya eh. Oh. Unfortunately. Remember, Ed, tayo yung nagano nun, di ba? Yung sa TV5, yung, sa Cebu. yun yung nag-rise si Digong actually. Nag-aalaskahan sila doon. Yung debate na sponsored no, 2016. Oo. Di ba? Doon siya nag-click kasi nag-aalaskahan sila eh. Si Digong ang umakyat. Di Parang ba? Trump si Digong nun, di ba, Ami? Parang Trump nung debate na yun. One-liner din eh. Oo. Yeah. Si Trump, pabalat niya sa mga kalaban niya, crooked Hillary. Di ba? Yeah. Yung mga balat niya eh. Low energy Jeb Bush. Low energy Bush. Bush. No? Tapos lying Ted. No? Parang ganoon din si Digong di ba? Saka doon, yung debate na yon malinaw na kasi ang ginamit na issue nun kay Digong, yung human rights Meron ng ganong issue sa kanya Pero he turned it around He made it his strength actually. Kaya alam natin na he actually won on a platform nga nung kill niya. Gusto talaga ng tao yung ganon, yung hardliner. Kasi yun yung diniin niya dun Pag He napipin didn't back down si off Trump, from yun. pag napipin down si Trump, ginagawa niya yung sabi ng bunso ko, changing the topic, toothpick. Binabago niya di ba? Binabago niya yung topic Teka, ilan taon na ba yung bunso mo? He got away with it di ba? Okay, Bok, ano? Magaling siya Changing the narrative Yeah. Sabi mo nga, ay makakuan siya, media personality. Di ba? Pag napipin down siya, babaguhin niya yung kwento. Bok, sorry, we have to shift gears kasi si Senator De Lima, former Senator De Lima is on the line. Let's bring her in. Baka may maputol bigla From the Philippine US. politics naman. We go to Philippine politics. Let's speak to the Liberal Party spokesperson, former Senator Laila De Lima. Yes. Ma'am, magandang hapon. Tama. Thank you for joining us. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Yes, ma'am. Sa mga nanonood. Ma'am, nag-chat Hello, tayo. idol. Good afternoon. Hi, my friend. How are you, my friend? Sec Ronald. Yes. Inaantok pa. Nako. Ma'am, let me take advantage of this habang medyo malino ng konti. Just the other day, or was it yesterday, the President was citing your case as proof daw that the justice system works in this country and therefore Di kailangan na ICC. Oh. Let me start off with that before we get to politics. I disagree. It is hardly disputable, as it is evident, that our justice system is not working in so far as the drug war killings are concerned. Yung kaso ko. Yung kaso ko or yung, hindi naman yun yung iniimbestigahan ng ICC. Opo. Na, so there's such a thing, there's a test adhered to by the ICC. Yung same person, same conduct. No, ano yung iniimbestigahan ng ICC? Yung mga pagpatay, yung mga biktima ng drug war killings. Ano yung conduct? Crime against humanity. Hindi yung kaso does not fall under the jurisdiction of the ICC. Now, how to say that it's really working of the drug war killings?
yung record natin, napaka-dismal. Ilan yung mga pinatay, yung official, year 27 Ako, ma'am, napuputol tayo. Okay. years, Putol. ay at 20,000 plus na kaagad. And then, pero ang pwedeng tamang figure is yung sinasabi ng mga human rights groups na almost 30,000, if not more than 30,000. Ilan yung mga pinanagot so far? 3 kaso lang involving 5 victims. Ilan talaga yung mga iniimbestigahan nila? Sabi ni Sivara during the House hearing, they're investigating 900 complaints. And out of these 900, prioritized only 52 cases. Kung bibilangin natin yan, yung 5 victims out of 30,000 EJ. Dahil sabi ko nga, yung 20,000 plus, it only covers 1.5 period. At meron pang 4 to 5 years yung Duterte regime. So mas realistic yung 30,000 EJK. So 5 out of 30,000 EJKs were served justice, and that is only 0.016%. Pwede natin gawin yan kahit gawin natin 100 or even 1,000 cases prosecuted or convicted. Ibig sabihin yan, 3.3% lang. And look, ang sabi is that 52 lang yung prioritize nila out of 30,000. So that means 0.17%. So what a dismal record. How can we say that the justice system is truly working in so far as the drug war killings are concerned? Isa pa po, ang hahanap talaga ng ICC ay yung mga investigations, indictments, and prosecution of those of the higher level or the highest level. Those with the highest responsibility. Ibig sabihin, yung mga mastermind, yung so-called investigations ngayon, and even result into this minuscule number of convictions, 3 convictions, 3 cases, 5 na biktima, that's not really. I mean, that only involves low-level perpetrators, yung mga triggermen, yung mga pumatay talaga sa police. Ang investigasyon, doon sa investigator, doon sa mga may pakana, yan. How can you say Yes, ma'am. Ma'am, that we're kind of, it's working? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. The audio's not very good eh. Should we reconnect again or ano? Kasi we'd like to have a fuller conversation. Ma'am, can we reconnect please? Kasi sayang po yung mga sayang po yung sinasabi po ninyo. We'll try to call again to reconnect. Okay. So Senator De Lima's assertion there na it's a different case altogether. We're not talking about the same case. Her being charged for alleged drug trafficking and conspiracy. That's her point. To her point, right? Yeah, fair point. Although on the other hand, there are those who would argue na her case may appear to be, misuse or abuse of certain elements of But the what I'd justice. like to know, Bok, Ronald, is why the president made that analogy. Because if we're trying to divine what sort of policy direction the president is taking, that statement of the president could be loaded with something, right? Yun naman ang tanong doon. Yeah. In Di the ba end, diversionary the decision will tactic be yun? him. Di ba diversionary tactic yun? Remember, ang inaasahan natin ng arrest warrant within, siguro, dapat June or July, di ba? Mid-2024. Para lang, ayun, yun lang ang tingin ko, kasi yun nga ang iniintay natin ngayon. Na even the lawyer, it wasn't Antonio Trillanes, it was the ICC lawyer who said na yun na nga, inaasahan natin for the former Yeah, president lang the naman. associate lawyer, And more to follow she was very specific, for Bato de la Rosa and for Oscar Albayalde. Yun ang iniintay natin within the year.
Pero mid-year, we are expecting an arrest warrant. And for that arrest warrant to be enforced, you need the cooperation of the government, the Marcos administration. So ang balita nga natin, nung late 2023, iniisip na nga ng administrasyon ko anong pwedeng legal framework para maibigay, may turnover, kung sakasakali man, yung ipinaparesto. But we have a soundbite Pinag-uusapan yata. in case you want to hear what Yes, the President himself said. We have a soundbite before we bring Senator De Lima back in. Can we listen to the soundbite from PBBM? Nawala ulit yung soundbite. Well, in fairness, we Patrick. don't know if the president was Patrick. raising the effectivity of the justice system under him, if he was raising it in connection with the ICC. I think he was. I think he was in so- response to that question. Yeah. Di ba? Yun ang context. Tsaka Andyan na. Patrick, yung laging sinasabi ni Trillanes, di ba? Public posturing yan. The president keeps his cards close to his heart. No? At nakita mo naman yung interview niya noong isang araw. Buhay pa daw yung Unity team. So, Kaya minsan Well, yeah. ay Nag-hunt din siya, ano no? niya, ay to confuse the enemy or Okay. to confuse us, no, or to confuse us, no. Kaya minsan hindi naman ganoon ka-precise. Okay. yung, Now that you put it statement ng that way, presidente, Ronald, no? siguro hindi naman nga siya ba? trap, hindi naman siya trap, pero It's a day of hanging, you know. Right. Okay. Okay. It's a day of hanging and buffering. Nakahang pa rin. I think we have the nakahang pa soundbite rin. now. Yeah, we do have the soundbite now. Let's roll it. Maybe this is something we should show the ICC. Tignan mo, our judiciary is working properly. All our investigative services are working properly. Oh, eto naman. And former Senator De Lima has been acquitted. I don't. What further comment can there be? Dumaan siya sa paghusga. Na-acquit siya. So, I don't see what one thing has to do with the other. I don't think it is... she has said that she would like to help the ICC, but that's between her and the ICC. We do not... We still stay with our position that the ICC has no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. Pero yun nga, yung pagkatras abante ng mga testigo with the help of the justice system, with the help or mishelp of the justice system, I suppose also colored what happened with the Limas case. Okay, Ronald, ganito. Okay? For proper Definitely, context, Ronald, no? before you jump in, Ronald, ganito lang. We may be getting different signals from the people around the president, people close to the president, but in fairness, as far as the president is concerned, from his own mouth, he has been pretty consistent. well, yes, no. Pero consistent din yung kanyang sinabi dun sa kanyang international strategy na ni-rebrand niya yung kanyang sarili. Dahil ang lakas ng pressure eh. Sabi nga ni Ed, umatras na halos lahat ng testigo eh. Tapos yung mga international organizations, ang lakas ng pressure. Halimbawa, yung US Congress itself, naglabas ng at least 3 resolution for Laila, no, to be released. Yung US Senate, naglabas ng resolution. Yung European Parliament, naglabas ng 4 na resolution. Yung International Parliamentary Union, yung IPU, the longest, oldest, biggest parliamentary alliance, naglabas ng statement. So, consistent si BBM doon sa kanyang crafting ng kanyang international image na ginagalang natin yung pressure na yan. Pero, sabi mo nga, Ed, na exceptional case yung kay Laila. Naiiba talaga. No? Doon sa 35,000 na EJK cases. Sabi nga ni Manny Mogato, doon sa hearing, no, si Idol Manny Mogs, no, mismo yung gobyerno ni Digong inaccept noong September 2017 sa kanilang accomplishment report na 20,000 ang napatay.
4,000 Ronald, sa mga pulis what we want to find out, Ronald, 16,000 is EJ case. Oo. Ronald, what we want to find out is if there's been changes in the president's position, and it seems like he mentioned in the soundbite that we just listened a while ago, that hindi nagbabago. Yung at least yung posisyon niya batay sa binibigkas ng mga salita. Yes. Pero hindi actually, katulad nung kanyang- remember, sinabi katulad niya, nung kanyang- we still don't have the final decision. Sinabi niya, understudy, di ba? Yung pagbalik natin sa ICC. That's what he said last year. Hanggang ngayon, iniintay pa natin yung final decision if we are going back to the ICC. Yun Sana ang may hindi matanong dyan sa chance interview na yan sa kanya. Yes. Sana tinanong, ano na yung position natin? Because you were studying. It was understudy. Pati si Crispin Remulla sinabi yon na pinag-aaralan nga yun, hindi ba? Pero Hindi pa Ami, natin yung actually alam pinag-aaralan yung last year pa final tayo. decision ng December. administration. Sana Ami ay may mag-advise sa kanya nung Supreme Court resolution nung 2021. Ang sabi ng Supreme Court, unanimous walang kumontra kahit isa. May jurisdiction ang ICC sa atin based dun sa pinirmahan nating treaty. Na kahit umalis na tayo, ay kung nangyari yung mga cases before tayo umalis, ay may jurisdiction ang ICC. Sana may mag-advise sa Presidente. Supreme Court yun unanimous. Hindi ganun kadalas na nag-unanimous decision ng Supreme Court. Okay. Bok, let's bring Baka yun let's nga bring yung back legal Senator framework Lima. na pinag-aaralan. Di ba? Bok, Baka yun yung pinag-aaralan nila. yeah. Bok, let's bring back Senator De Lima. I think we have a clear line Yes. now. Ma'am, are you still there? Can you hear us? Yes. Hello, attorney. Is it clear now? I hope so. Sige, Okay. ma'am. Let's Yeah. go. Let's try. Let's go for it. You were saying, Okay, Kanya. okay. Okay. Sige po. I mean, hindi ko alam kung ano yung mga portion na narinig yun, yung mga portion na hindi. Yes, Because ma'am. of the end of the line. I think Opo. clearly you were saying kanina na yours is an entirely different case versus dun sa ICC. But at the same time, I was also saying na yours is a case which does appear to show that there could have been misuse or abuse of the justice system. Which resulted in your being incarcerated for 7 years, tapos atras-abanting witnesses. Yes, it's correct. No, because the justice system might have worked in the end, but not in its ideal sense. In so far as my cases are concerned, kasi more than 7 years bago nabasura yung pangatlong kaso. Took this long for me to vindicate myself from politically motivated and manufactured charges. It means that the strong arm of the state can be easily weaponized by those in power to thwart justice. So pwedeng it worked nga in the end, and that the system might prove to work and do the right thing in the end, but at the cost of not being able to prevent injustice from happening at the first. Kasi kung talagang yung justice system natin was working in its most ideal sense, noon pa lang dapat nabasura na yung mga kaso ko. Ang tagal bago natapos. I would have not spent a single day in jail. That the justice system eventually works is actually not an excuse for the state to abuse it and in the process commit injustice. Yun ang pananaw ko. Yes, napatunayan kaya nga hindi rin ako nawalan ng pag-asa. I continue to respect our justice system. Kasi kahit maraming kakulangan ang justice system, ay alam ko naman na yung justice system lang ang makaka-vindicate sa akin. Sa justice system lang, malalaman yung katotohanan ng pagka-inosente ko. Pero dapat noon pa wala na yung mga kaso na yan. Dapat ay hindi ako talaga napakulong. Tumagal ng tumagal. Ibang mga circumstances like the inhibition of judges. Now, okay, so it worked in the end for Laila de Lima, but not in the case of the thousands killed during the Duterte's war on drugs. Sabi ko nga kanina, I think we can safely say na mas marami pa kaysa sa 20,000 something
dun sa year-end report nung Malacanang noong 2017. Kasi 1.5 years lang yung duration nun. Meron pang 4 at 5 taon nung remainder ng Duterte's term. So, pwedeng naging 30,000 ito. Katulad ng sinasabi ng mga human rights group, napaka-konti, sobrang konti, na 3 kaso lang ang merong conviction involving 5 victims. Ilang porsyento yan? Tapos, pinaka-importante, at yan talaga ang tiningnan ng ICC, nung binasura yung appeal ng Philippine government after the ICC authorized the resumption of the investigation, is yung kung ano man yung mga iniimbestigahan nyo ngayon o kung ano man yung mga proseso o mga domestic initiatives and proceedings na nangyayari, do not, I have to quote the ruling of the pretrial chamber. It says that they do not amount to tangible, concrete, and progressive investigative steps in a way that would sufficiently mirror the court's or the ICC's investigation. Ano ibig sabihin nun? Mas malalim yung ginagawang investigasyon ng ICC. Mas nakatuon sila hindi doon sa low-level perpetrators, kundi doon sa mga matataas, lalo na sa nag-instigate, yung mastermind. Yes, ma'am. Wala yun. Wala silang pinakitang ganon na investigasyon. And hindi rin nila tinitingnan is there any domestic investigation or process na ang tinitingnan ay yung systematic nature ng mga kaso. Diba? Yung the pattern, that there was a pattern of criminality. You know, also, ma'am, just to add to that, the reward system, as reported by our colleague Manny Mogato, may reward system that was put in place daw in the Reuters report for the drug war. Kaya nga, kasama yung pattern. Ma'am, ano? Classic nature of the offenses. Hindi naman doon ang iniisip na mga kung ano man yung mga nag-iimbestiga ngayon sa Pilipinas. Yung ICC, yun ang gustong makita. At yung ICC, gusto nilang makita that our investigators or any other bodies are actually also high-level perpetrator. Kaya, Attorney, we've been told na may inaasahan na arrest warrant to be out within mid-year, malapit na, for Digong Duterte. Kung hindi tayo, under what framework pwede kayang i-turn over kung sakasakali, even if we are no longer part of the ICC, under what legal framework can the administration turn over the former president to the ICC kung sakasakali? Na pwedeng mag-cooperate Okay. even if we do not rejoin the ICC. Okay. Ano kayang pwede? First, tama yung sinabi kanina ni Sec Ronald na talaga naman meron tayong Supreme Court ruling or decision yung na 2021, yung Pangilinan versus Cayetano, na sinabi talaga is that a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was still a state party. Kasi itong iniimbestigahan ng ICC from 2011 to 2019 na party pa tayo. So, ang sabi, whatever process was already initiated before the ICC, bago nag-withdraw, obligates the state party tayo nun, to cooperate. Hindi pwedeng ganun lang sinasabi na wala ng jurisdiction dahil nag-withdraw na. Meron pa rin tayong obligasyon as a state party then. Kahit hindi na tayo yung state party, hindi na tayo state party ngayon, obligasyon pa rin natin in good faith to comply with our obligations na kasama dyan yung cooperation, and that can extend to cooperate when it comes to the warrant of arrest. Ma'am, kakambyo lang po ako if it's okay. Sorry, bigla ako kakambyo sa politika. Okay. Kasi ma'am, usap-usapan, the other day, we interviewed former Senator Trillanes, and he was saying na he's trying to initiate talks between
the classic opposition, if you might call it that, and yung administration ni BBM, It's stuck. especially kung sakaling magmumukhang malaki ang chances manalo ng Duterte family, whether in 2025 or 2028. Kayo po, you're also the spokesperson of the Liberal Party. How does it look from your end? Is this likely to happen, this kind of tactical talks, or talks for tactical alliance? On the part of the LP, there's no such plan. Usapan pa rin namin uli yan, although napag-usapan na namin yan, na hindi kami pwedeng sumali sa any coalition with the Marcos administration dahil opposition nga kami. And Senator Risa Hontiveros is now considered the head or the leader of the opposition. No, we're not going to do that because we are forming our own slate. We are the opposition. We are offering ourselves, as you can say, as the alternative to this power block. The Marcos block and the Duterte block. So mawawala po yung pagka-opposition namin noon kung papanig kami sa Marcos slate, whatever it is, anumang slate ang maitatayo nila. So right now there is no such plan on the part of the Liberal Party, and I think even the other opposition groups, as already articulated by Senator Risa, ay hindi. Kasi opposition na kami, alternative kami. Kami yung dapat yung third force. Senator Yes. De Lima, you are the spokesperson of the Liberal Party. I just wonder, Senator, who else can the Liberal Party field in the midterms next year for Senator, considering that Bam Aquino, number one, and Shell Jokno have gone on to another party. And I think it has been said and reported that former Vice President Leni Robredo will be running for Naga Mayor. So, sino pa ba maiiwan sa possible Liberal Party senatorial ticket? That is something that was discussed in the next NP Management Committee of NP, the Senate leadership will be against that. We hope that that is Senate. Nag-uusapan we cannot be making things right now kasi wala pa na party. Okay, I think we're having audio problems with Senator De the audio Lima. is really going. But I think the long and short of it is no. No, yeah, at least for now. At least for now. No. So Not interested at all, parang ganon. So the next question, Ronald, is Okay, paano ba? sino pwede i-field ng Liberal Party? I asked that question from Senator De Lima. I think she was trying to say that pag-iisipan pa, pagmimitingan pa nila, no? Pero if we're gonna do some political forecast, Ronald, no, who else is left with the Liberal Party at this point? Pwedeng yung slate nila is a mix eh. Yung mix ng mga Coalition. winnable, halimbawa, si Bam, si Shell, at saka si Kiko, kahit wala sila doon sa top 12, ay nandun naman sila sa susunod na 12. No? So, aside from Bam, Kiko, and Shell, pwedeng bahagi ng strategy nila ay mag-field ng mga magagaling na mga bata na medyo babanat doon sa bandang dulo ng mga nasa survey, yung last four, para yung kanilang mga kandidato ay makapasok. At ikalawa, magmarka itong mga kandidato na ito para sa susunod na eleksyon. Not necessarily to win in the midterms, pero maghanda, makilala para sa 2028. Huwag niyong kalimutan, mismo si Risa natalo ng 2 beses bago siya nanalo. So pwede itong combination ng meron kang mga tikatira dun sa mga pasok sa 12 at saka at the same time, sila ay magsisimulang makilala for the next election. Dahil masyado masikip itong election na ito eh. So, ganun yung posibleng strategy nila. Sila second guess ko lang, no? Yung kanilang pwedeng gawin. Okay, Ronald, Pero Ronald, you're talking about method in the madness sa mga Duterte, no? At you are acknowledging na napakalakas talaga ng grupong yun eh.
And don't you at least see some sense, don't you at least see some method also in the madness doon sa proposal naman ni Sonny Trillanes na there's a strength in unity, kaya total naman politics dito eh. Talaga namang nagsishift ang mga loyalties dito. Doesn't it make sense na medyo palakasin yung slate na yan? Remember, based on the performance in previous elections, talagang medyo kailangan ng konting tulak, hindi ba? Di ba? At saka sinabi nga niya na meron namang mga similarities sa mga posisyon, sa mga basic issues. Di ba don't you think it makes some sense also na yan na nga, pag-isipan din na magkawalis with the administration? Sabi ko nga, Ami, posible yan after the midterms. Sa midterms, baka mahirapan yung proseso ng pag-uusap. Pero hindi naman totally lang sila eh. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, ay nagko-consolidate din sila ng kanilang sariling proposal dun sa proposal ni Sonny Trillanes. So hindi sila totally sarado. Ang tingin ko, medyo mahihirapan lang sa midterms. Dahil may mga issues pa sila sa administration na kinakailangan nilang makonfront. Or else baka mawala yung base nila. Halimbawa, yung reckoning sa nakaraan. Yan ay malaking issue para sa opposition. No? Baka yung mga ilang leaders ay open, pero yung base nila baka hindi. So, yan ay processing pa. Ikalawa, yung mga Duterte, I doubt kung magdo-dominate sila sa midterm. Baka may makapasok na isa o dalawa. Ang tingin ko, may isang Duterte na may iwan sa Davao to run as mayor. No? Tingin ko, dalawa yung feasible na tumakbo Duterte. Pero yung iba nilang kandidato, I doubt kung may chance na manalo. Siguro, yung may chance na manalo ay mga 3-4. No? Isa o dalawang Duterte, si Senator Bato at saka si Bongo, although si Senator Bato ay na bandang dulo rin. No? So, hindi ganun kalakas yung Duterte. Ang habi ko nga nung nakaraan, ang habol lang ng Duterte is to survive. No? So, hindi pa sila ganun ka-threatening sa midterms. No? Mas survival ang kanilang habol. Pero after the midterms, dun yung mas fundamental na labanan for the presidency. Dun siguro pwede mag-scale up yung proposal ni Sonny Trillanes after the midterms dahil presidential election na yon. Sa midterms baka hindi pa ganun ka-threatening yung mga Duterte. No, medyo nakasandal sila sa pader at yung kanilang mga kandidato ay nagsisimulang umalis katulad ni Francis Tolentino. Okay. No? Kaya yung kanilang winnable sa slate nila, fearless forecast ay 3 hanggang 4. Okay. No? Dahil na si Bato, medyo delikado rin. Okay. Bok, let me just bring in, Ron, let me just bring in Kung pumasok yung ICC, baka mabawasan yung kanilang kandidato. No? Kung pumasok, baka mabawasan ng mga 2-3. Bok, let me just bring in political scientist and professor of De La Salle University, Dr. Julio Julaiti Hanqui, who's gone viral. It's not often that we have political scientists who go viral, but not for the right reasons. Professor, are you with us? Yes, I'm with you. Professor. Magandang hapon. Good afternoon, Ami, Patrick, Hi. Ed, and my good friend Ronald. Magandang hapon. Bro, sa inyo bro, lahat. may deep fake Ay, ay, video. ay. Mukhang nabudol kayo ng survey. Oo nga eh. Oo, nakakagulat, nakakagalit, at nakakakilabot. Kasi usually, no, yung mga magigiting nating kasama, itong mga journalists sa harap ang nabibiktima sa ganito, I think first time na experience ko na yung analyst mismo nadamay na deepfake din. Do we have the video? Can we show them? Baka we have the Ito video ba, or the screen Professor, grab ang at magiging least? future natin, halimbawa sa parating na eleksyon? Precisely, the no? use of deepfake. No? Yes. I think we've been talking about this, Ronald, no, in the past few months. No? In fact, we just held yung grupo namin, yung Project Participate, which is a consortium of Ateneo School of Government and La Salle Institute of Governance. We just actually held a forum on AI and elections, no? And kami ang nag-organize noon, and not knowing na ako mismo madi-deepfake, no? So Okay, it was really Professor T. Hanqui, unnerving.
to see a version of myself. It's my voice, it's my face. Tapos, Okay. We're showing it right now. We're showing hindi yun yung sinabi programs. ko. No? Professor Tanki, first a little backgrounder for our people watching Yes. us. Okay, Yes. this deepfake involves a supposed video labeled Yes. with from ABS-CBN, no, TV Patrol, Yes, about yes. a survey that shows Senator Robin Padilla at top of the survey for the 2028 presidential 2028, elections. yes. So yun, An at ikaw ang alleged resource survey, dito. Ikaw yung Patrick, ginamit. no, kasi even Pulse Asia, Ronnie Holmes denied having having done that survey. So pati yung survey is in itself false. Ina-Alaska ko nga, Prof, si Ronnie Holmes nung isang araw. Sabi ko, naniniwala ako na yung survey na yun ay Pulse Asia. Sabi ko kay Yeah. Ronnie Holmes, ina-Alaska ko siya. And ang pinagtataka Tito ko joke nga, kasi bakit naman sa lahat ng analyst, ako yung na-deepfake hindi naman ako kasing gandang lalaki nitong si Ronald Llamas. nga No? Prof, mas credible ka sa akin kaya ikaw ang ginamit. No, ako incredible lang. Ikaw credible. Sobra. Oo. Anyways, to look at the other side of this is actually an interesting case study of it's going to be a chilling preview of what to expect once the election season begins, no? At talagang sabi namin dun sa mga kausap ko na we're just an election away from an AI-driven political cycle, no? And ito na nga, no, nagsimula na. And I think it's not the first time. There have been other newscasters and anchors who have been victimized by this, no? But this is not new, no? Kasi sa ibang bansa naman nakita na natin ito, no? Sa Russia, sa Ukraine, even sa US and sa Europe, no? So but this time mukhang dito sa Southeast Asia, sa Asian region, mukhang matindi na itong paggamit ng AI in this manner. Well, Prof, you're in good company. Si Angelina Jolie, may ganyan din eh. Oh, yes. yes. Professor, may mga initiative ba sa academe para by way of countering these deepfakes? Saka for parang voter education na rin with the upcoming elections. Yes, Meron ba? it's a good thing that you mentioned it. There are several civil society organization and academic institutions are already doing the groundwork to have a massive AI education or AI information campaign, no? Going to many sectors. No? Ang isang ring initiative dyan, we have this Securing Digital Spaces and Election na binubuo nitong Project Participate, which is a consortium nga ng Ateneo School of Government, ng LaSalle Institute of Governance at ibang mga civil society organizations. So we really intend to launch a massive AI education campaign, not only in terms of the political space, but also the cybersecurity aspect of it. So yun nga, the irony of it all, na pati nga ako na victim itong deepfake nito. Prof? Yes. Prof, meron ba nabubuo na quick reaction team, QRT? Dahil Yes. na dadami ito, kailangan quick yung reaction Yung Yes. Meta kasi, may ganun may QRT, quick Right. reaction team. At Right. ikalawa, ano yung mga legal possibilities na isampa dito sa mga gumagawa nito? Dahil parang Precisely. limited yung ating batas Oo. Yan. Actually, yan yung mga masasalimuot na policy questions na kailangan din pag-aralan, hindi lamang ng mga academics, kundi ng lahat, no? Kasi may mga may mga human rights implication, no? Katulad nung proposal ni COMELEC Chair George Garcia na ipagbawal ang paggamit sa AI totally. But as you all know, AI is a tool, no? And just like any tool, it can be used for constructive and destructive purposes, no? So pwedeng gamitin kasi kami dito sa akademya, sinasabi namin sa estudyante, nandyan yan, tool yan. Kasi in the past, ganun din ang sinabi sa internet, ganun din ang sinabi sa Google, ganun din sinabi sa Wikipedia, masama yan. Pero kung i-harness mo yan in the proper way, it can be very, very useful. No? It can really be productive. Kaso lang nga, maraming tao na may mga political and personal interest na ginagamit nila yan for their own purposes. No? Kaya
Diyan papasok ngayon yung vigilance na sinasabi nga ni Ronald. Isa dyan nga yung rapid response or quick reaction team. Kasi ayon sa mga pag-aaral, and there's actually an entire body of knowledge known as MDM, misinformation, disinformation, and malinformation, na tinatalakay itong issue nito. And one of the pinaka lessons from past misinformation and disinformation, hindi ganun ka-effective ang fact-checking. Kasi yung mga naniniwala sa false and fake news, para sa kanila, paniwalang-paniwala sila doon dahil parang na-discover nila yun. Parang isang reliyon yun na na-discover nila online. Na pag sinabi mo na mali sila, lalo na elitista ka pang urge mag-English, tas ko-correct mo pa yung mga English nila, imbes na mapaniwala mo sila na mali sila, lalo silang kakapit. Mag-harden. So para ka nagbubuhos ng gasolina sa apoy, no? So yung pagsasabi mo palagi na mali ka, hindi tama yan, mas lalo silang naniniwala dun sa fake news. So ano ang solusyon? Yeah. Hindi pwedeng regulation kasi ang regulation naman may danger na gamitin din ng nasa poder, di ba? Nung nasa may kapangyarihan para ipitin naman yung ibang mga sektor sa lipunan. So ano ang ano? Kasi meron yang centripetal at centrifugal, no? Sorry, medyo technical, no? Paano nga ba movement yan? Di ba Physics. may ano yan Physics. Di ba? Okay. Physics yan, no? This is the physics of information, di ba? Yung centrifugal, papasok inward. Yan yung nabubuong mga online bubbles. Kasi lalong-lalo na nung pandemic, palagi na lang tayo sa online. Tapos yung the way that our social media feed, the algorithm is designed, kung ano lang yung gusto natin, yun ang finifeed sa atin. So nabubuo yung bubble. So yan yung isang malaking bagay kung bakit maraming misinformation, malinformation, and disinformation. Ano ang solusyon? Centripetal, palabas. No? It's about time that we start meeting each other again face to face and start listening to each other again. No? So ang isang solusyon dito sa ganito, mapa-AI, kasi dati fake news lang. Lalo ngayon, with the technology of AI, mas lalong titindi, magiging mas viral and mas hyperactive itong paglaganap ng fake news. Ang ngayon, ang solusyon dito ay tapatan na natin. No? Tapatan natin. Sabi ni Ronald, quick reaction. Kailangan tapatan mo kagad. At dapat ipakalat mo. Katulad kanina, nung nalaman namin na may ganyan, pinakalat namin kagad na may disclaimer para hindi na ito mas lalong kumapit. Okay. Okay. Prof, sorry. We're out of Thank you. time. Thank Pinapalis you. na kami ng producer namin. Salamat, Prof. Squatted na kami. Thank you, Ronald. Thank you, Professor. Rami, Ano isang mo libre ka sa likod, pahiram. Oo, marami yan. Sige. Thank you, Prof. Professor Julay T. Hanky of De La Thank you. Salle University. Thank you, sir. Thank you, Professor. Thanks for joining SARCON today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, our resident political pundit. Happy weekend. Just again, Monday at 4 p.m. for the StoryCon. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Pies. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.